Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang biglaan at nakakagulat na pagbagsak ng presyo ni Pi Network. Mula po sa mataas na presyo nitong $1.40 ay bumagsak po kasi siya ng hanggang $1.10 matapos po ma-unlock ang 8 million na tokens. Pero teka, hindi pa yan ang katapusan. May paparating pa na mas malaking token unlock ngayong May 15 at yan naman po ay nagkakalaga ng 13 million na tokens ang mailalabas. Kaya alamin po natin kung ano po ang nangyari, bakit bumagsak ang presyo, ano po ang ibig sabihin ng token unlock, at syempre ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang ating disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang ibig sabihin ng token unlock at paano po ito nakakaapekto kay Pi Network? Yan mga ka-crypto, para sa mga hindi pa pamilyar, ang token unlock ay ang paglabas po ng mga bagong tokens mula sa lock-up period para pa itong bagong supply ng pera na biglang isinabak sa market. Sa kaso po ni Pi Network, 8 million tokens po ang sabay-sabay na na-release kamakailan lamang. Dahil dito ay dumami po ang supply ni Pi sa market. At kapag mas maraming Pi ang binebenta kaysa sa bumibili, automatic na babagsak po ang presyo. Ganito po ang nangyari, kaya mula po sa presyong $1.40, bigla po siyang nalaglag sa $1.10 kung saan ay halos 30% na pagbaba. Ngayon ay sino po ba ang may kasalanan sa pagbagsak ng presyo ni Pi? Maraming nagtuturo sa mga tinatawag na whales. Ito yung mga may malalaking hawak ng Pi tokens. Nang makita nila na maraming bagong tokens ang dumating, sinabayan nila ito ng pagbebenta ng malalaki. Ito ang naging spark ng panic selling. Ayon sa mga ulat, umabot po sa halos $1.63 billion ang trading volume ni Pi sa loob lamang ng 24 oras. Grabe, di po ba? Ganyan ka-intense ang naging reaksyon ng market. Para bang nagkagulo ang mga tao sa pagbebenta at walang gustong bumili agad-agad. Ngayon bakit natatakot ang market naman pagsapit ng May 15? Yan, kung saan ay meron pong kasunod na isang token unlock. Yan, kung nagulat kayo sa epekto ng 8 million tokens, paano pa kaya ang 13 million tokens na mailalabas bukas, May 15? Mas malaki ito at posibleng magdala ng mas matinding price drop. Ang problema kasi ay wala pong sapat na demand para sa bagong tokens na ito. Hindi pa open for trading si Pi sa mga major exchanges. Hindi pa rin tapos ang mainnet launch nito sa karamihan, kaya habang dumadami po ang supply, wala namang sapat na utility o dahilan para bilhin siya ng mga bagong investors. Ngayon ay ano po ang estado o kalagayan ng presyo ni Pi Network? Sa ngayon is si Pi ay naglalaro po sa mga presyong $1.10 pero hindi po siya stable, pabago-bago po kaagad, mabilis po siyang nagbabago, pero pwedeng bumaba pa lalo habang papalapit po ang May 15 na unlock. Ang mga traders at saka investors ngayon ay nag-aabang po ng update mula sa Pi Core team. Yan, balita kasi ay may announcement ngayon, May 14, isang malaking announcement tungkol po sa posibleng exchange listing or bagong developments. Kung wala pong magandang balita, posible pang bumaba si Pi sa mas mababang support levels. Ayon po yan sa mga analyst. Ngayon is ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Pi Network? Una po sa lahat, kung holder ka po ni Pi, dapat maging extra careful po tayo ngayon. Kung hawak mo lang siya galing sa mining app at hindi ka pa nakakapagbenta, malamang ay nabawasan na ang perceived value ng hawak mong Pi. Kung iniisip mong bumili, kailangan mo munang suriing mabuti ang galaw ng market. Baka kasi bumili ka ngayon tapos bumagsak ulit ang presyo pagkatapos po ng May 15. Para po sa mga nagpaplano pa lang na pumasok dito kay Pi Network, kailangan po nating tanungin, may malinaw na direction ba ang project? Meron ba siyang real world use case? At ang pinaka-importante, ay listed ba siya sa mga major exchanges? Sa ngayon kasi karamihan sa trading ni Pi ay nasa maliliit na exchanges pa lamang at saka mga DeFi or mga decentralized exchange platform. Yan.
Ngayon is ano po ang masasabi ko tungkol sa nangyaring pagbagsak ni Pi Network. Sa totoo lang ay hindi ito nakakagulat. Yan, normal lamang sa mundo ng crypto ang ganitong galawan kapag may unlock event. Lalo na kung ang token ay hindi pa gaanong kilala sa loob ng mainstream crypto exchanges. Ang problema lamang po ay ang dami ng tao ang umaasa kay Pi Network bilang future of mining dahil nga mobile app lang siya at madaling gamitin. Pero ang tanong ay nagkakaroon ba ng tunay na value itong si Pi kung wala rin siyang clear utility or exchange access? Maganda po ang vision ni Pi, decentralized at saka user-friendly na mining. Pero kung hindi ito masusundan ng solid partnerships, listing at saka real adoption, baka mauwi lang ito sa hype na unti-unting mawawala. Yan, sa kabuuan ay kung ikaw po ay isang Pi coin holder, hindi mo kailangan agad-agad na magpanik. Pero dapat pong maging mapagmatsyag sa mga susunod na araw. Malaki po ang epekto ng May 15 unlock at pwedeng bumagsak palalo ang presyo kung wala pong positive update mula sa team. Bilang Pinoy crypto investors, kailangan po nating tandaan, ang hype ay hindi sapat para bigyan ng value ang isang token. Dapat laging tignan po natin ang fundamentals, development progress, at saka community trust. At ang masasabi ko ay maging maingat muna tayo sa galawan ni Pi Network. Maghintay po tayo ng malinaw na development bago po tayo magdesisyon kung ibebenta ba or i-hold natin ang ating Pi tokens. Tandaan, dito sa crypto, hindi sapat ang tiwala lang. Kailangan ito ay may kasamang due diligence. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.